Maraming salamat po. Tulang po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Para ba to? Parang dili pa rin ng mga papeles ko dito. Pahirang po ng cellphone. Nasa iba to, Sir Albert. Kong Roman, Vice Mayor Dodot, mga konsi po natin, magandang umaga po. Siyempre dito ang ating konsyal na taga Pinagbuhatan, Councilor Saibel Silo-Gupilan. Ang ating number 1 councilor naman po ay nandito rin, Councilor Angelo De Leon. At tumutulong sa atin sa Committee on Appropriations. Ibig talagang sinusuri yung budget, tinitingnan na maayos, tinitingnan na walang overlap, tinitingnan na efficient ang paggamit natin ng pondo. Councilor Maro Martires. At representing ang ating councilor ng Committee on Education na si Tita Cory Raimundo. Ito po si Kagawad Boy Raimundo. Sino kulang? Ate, pagpasensyahan nyo na po si Councilor Buboy. Galing yata sa taas kasi habol po yata. Sa condo po kasi nakatira yun. Galing sa taas po. Kaya pinaparating niya rin po ang kanyang pagbati sa si Councilor Buboy San Agustin. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kompleto. Ayan. Of course, papasalamat po tayo sa pag-welcome sa atin ng mga barangay officials sa pangunguna ni Cap Robin sa Landanan. Cap, maraming salamat po. Mga kagawad, maraming salamat po sa inyo. Nandiyan po yung mga kagawad natin sa second row. Sa lahat ng mga residente, sa lahat ng mga kasama mula sa Asia Academic Integrated School. Nakapunta po ako ng graduation nila. Talagang nakakatuwa rin po yung ginagawa nila. At sa lahat po ng mga nandirito ngayong umaga, niisip ko po kung ano pong ikukwento ko sa inyo. Kasi habang nagsasalita si Vice at si Napong, isip ko, may mga maganda akong ikwento sa mga residente po natin dito sa Barangay Pinagbuhatan. Ang tanong ko po, nagmamadali po ba kayo? May 10 bagay lang po ako ikukwento sa inyo. Una na po ang ating bagong gawang mga kalsada. Hello po sa mga nasa gilid, di ko kayo nabati. Kamusta po kayo dyan? Ito po, nabanggit naman po kanina, na alam naman po ninyo, dati talagang maputik po dito. Pagka malakas ang ulan, lalo na. At natutuwa naman po ako dahil na-testing nyo na daw po. At nung ulan ng malakas, nakatulong po yung mga ginawa. Hindi na po nagpuputik. Nakakalakad na po tayo ng maayos at diretso. Yung isa pa po, mamaya papakita sa atin ni Engineer Arta pag naglakad na po tayo at pag-bless na po ni Father ang ating mga daanan. Yung sa nawasa po natin. Kasi marami pong mga drainage dito sa lungsod ng Pan. Actually, halos lahat ng mga nauna pong drainage dito. Ang problema po talaga, yung mga nawasa, yung Manila Water ng mga tubo, andun lang sa gitna. Kaya pag naglilinis po, pag nagdidiglag ang barangay o ang LGU, ang city, ang hirap po kasi sa lapat dun sa loob mahirap po, saka madumi. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, pag may mga bago tayong pinapagawang drainage, nakatabi po yung mga tubo yung nawasa, nakahiwalay po sila. Mamaya titingnan, sisilipin po natin sila. Ayan po yung isa sa, ito naman sabihin na innovation, pero yun po yung ginagawa po natin ngayon. Yung mga mula sa malaking bagay na nakikita po natin at pansinin po hanggang sa maliliit na detalye na maaaring walang nakakapansin noon, yan po ang ginagawa po natin ngayon. Kaya talagang paganda ng paganda ang lungsod Pasig, masasabi po natin yan. Talagang umaagos ang pag-asa. Hindi lang yan slogan, kundi katotohanan sa ating lungsod. Isa lang naman po ang pakiusap ko sa ating lahat. Alam niyo sa panahon po ngayon, talagang hindi lang naman sa Pasig, pero sa Pasig, yung mga nag-uumpisa, lalo na sa mga social media, ganyan. Pero hindi lang naman sa social media, talagang usong-uso po yung mga fake news, yung tinatawag na disinformation. Totoo naman po yan. Alam naman po natin na totoo yan. Na nung papasok nga po ako dito, ngayon lang, may sumigaw ng isa, huwag po niyong isisigaw pero may sumigaw ng isang pangalan, girlfriend ko daw po yun. Yung tao yun, hindi ko pa nga nakikilala. Talagang nakakatawa, pero mali rin po kasi talaga. Di ba? May mga gumagawa ng video,
ini-edit po, kahit yung mga picture namin, ini-edit, kung ano-anong pinopost. Yung halimbawa ko po na yun, siguro wala namang nasaktan doon, nakakatawa lang. Mali pa rin, pero nakakatawa, wala pong nasaktan. Pero may mga ibang fake news po kasi, ito makikita po natin, di ba, pag nag-iikot po tayo, sinusundan po tayo ng mga ibang vloggers, ng mga ibang may mga social media. Di naman natin sila pinipigilan kasi malaya po tayo sa lungsod ng Pasig. Ano? Pero sa totoo po, hindi naman po lahat, iba dyan, mababait, kaibigan ko rin po. Pero ang totoo po niyan, yung mga iba sa kanila, nasa payroll ng iba. Alam naman po natin yan, totoo po yan, kahit sila mismo nagkukwento, kinukwento po nila yan sa akin. Makikita nyo po, pati yung ibang mga post, di ba? Yung mga ibang reaction, ganun po talaga siguro. Hindi naman natin sila inaaway, pero yan po ang realidad. Minsan, medyo okay lang. Minsan, talagang nagkakalat ng fake news. Ngayon po, nauuso naman, syempre, habang palapit ng, alam nyo na, may mga naglalabas po ng mga fake news, ng mga survey. Hindi ko alam, meron po ba sa inyo nakita ng mga survey? May ilan po. Sana wala po, pero may ilan po. May mga lumalabas po ngayon ng mga survey. Pero yung mga survey na yun, mga talagang invento lang. Talagang mga fake lang po. Kaya tayo po mga Pasigueño, maging maingat na po tayo. Hindi po mawawala ang mga tao na susubok na gumawa ng ganyan. May mga tao po kasi na talagang handang magsinungaling para sa makakuha lang ng posisyon o kapangyarihan o para sa pera. Tandaan po natin, nung lumaban po tayo ng 2019, yung mga kinukwento kanina na good governance, yung sinasabi ni Kong Roman, yung mga bago po natin nagagawa, kinukwento ni Vice Mayor Dodot na pag-expand natin ng mga programa gaya ng scholarship, kaya po natin nagagawa yan. Kaya palaki ng palaki yung budget po natin dahil sa mga pagbabago at reforma na pinakilala natin sa ating lungsod. Dahil nung sinabi po natin na lalabanan natin ang korupsyon, hindi po yan basta sinabi lang po natin. Tinaya natin ang buhay natin mismo para magpakilala ng pagbabago sa lokal na pamahalaan po natin. Hindi po biro ang mga ginawa natin. Pag ganyan kalaking budget, isipin nyo, kung 20% ng kickback noon, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan natin. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo, hindi po para sa akin, hindi po para sa politika, kundi para sa katotohanan. Yan po ang inihingi ko pong tulong sa inyo, na maging maingat po tayo sa mga napapanood, sa mga binabasa po natin, na doon lang po tayo papanig sa katotohanan. Pero huwag po mag-alala, dahil sa dulo naman po, alam po ng bawat isa sa atin, ang pinakamalakas na sandata, ang katotohanan po. Tama po ba? Pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan. Kaya yung nabanggit po kanina ni Vice Mayor Dodot, di ba? 22 billion pesos ang budget natin para sa 2025. Napakalaking halaga po niyan. At alam ko po masaya ang mga Pasigueño dahil nakita pataas ng pataas, palaki ng palaki ang mga budget natin. Nakwento niya po kanina na una po, dahil sa mga good governance reforms, pagbabago na pinakikilala natin, tumataas yung revenue, tumataas yung income, at nababawasan tayo ng mga leakages. Pero ang isa rin po, ang totoo, kailangan ko rin po sabihin sa inyo, kaya rin po nangyayari yan. Dahil nga po, nababawasan yung mga leakages, ibig sabihin, wala nang mga kickback, walang contractor, tanongin mo po yung contractor na nagpagawa dito, wala siyang ibibigay sa mayor. Dahil po dyan, pababa ng pababa yung mga presyo ng mga kontrata po natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng savings. Lumalaki ng lumalaki po yung savings natin. Sa totoo, yung 22 billion na yan, hindi yan lahat bagong pera. Yung iba po dyan ay savings natin mula 22, 2023, hanggang ngayon, 2024. At ang project po natin, pagtutuunan natin ng pansin sa mga susunod na taon, ay paano pataasin yung tinatawag ng mga planner at ng mga ekonomista na absorptive capacity. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dapat lumaki yung kayang gastusin ng pamahalaan sa maayos na paraan. Ibig sabihin, dapat sa susunod na mga taon, habang nababawasan yung korupsyon, ngayon naman po ang focus natin, paano pataasin yung nagagastos ng pamahalaan na napupunta sa maayos. So, ibig sabihin, ano pong ibig sabihin yan? Hindi lang po infrastructure ang pinag-uusapan natin, pero kasama po siyempre yung infrastructure. Ang ibig ko pong sabihin, sa susunod na mga taon, pa-expand ng pa-expand, lalawak at lalawak
yung mga serbisyo at benepisyo na natatanggap natin mula sa ating pamahalaan. Yan lang po talaga ibig sabihin yan. So halimbawa po, yung scholarship, nagsimula tayo 2019, nasa 11, 12,000 po ang scholars natin. Ngayon po, nasa 25,000 na. Ang target sa next, sa susunod na 3 taon, dapat umabot na tayo ng 30,000 kung hindi higit pa ng mga scholars. At kasama po dyan yung mga scholars, yung nilikhahan ni Vice Mayor Dodot na programa, yung Pag-asa Scholarship natin, na ma-expand po natin yan para lahat ng gustong mag-aral ng kolehiyo at nahihirapan sa pambayad ng tuition, medyo kapos, mapapasok na po natin sa Pag-asa Scholarship program natin. So, lahat ng gusto makapag-aral ng TechVoc, makapag-aral ng TechVoc. Lahat ng gusto makapag-aral ng college, makapag-aral ng college. Yan po. Yung local senior pension natin, meron po ba ditong beneficiaryo ng local senior pension? Meron po. May ilan pong nagtaas ng kamay. Kung ngayon po, ang sakop ng local senior pension ay yung mga 65 pataas na walang income at wala pang GSIS at SSS. Sa tulong ng ating mga konsehal, sa susunod na taon, may expand na po natin ito. Pati yung mga senior, 65 years old, na may maliit na SSS pension, isasama na po natin sila sa programa natin. Meron po ba rito na may SSS pension na maliit lang? Sabihin mo, 2,000, 3,000. Meron po. Ayan, may si tatay. Ayan, meron po. Pag napasa na po ng council natin, yung amendment sa local senior pension ordinance po natin, pwede na po kayong mag-apply sa local senior pension natin. Yung pamasko natin sa senior, yung pag-December, hindi po natin tataasan yun. 3,000 pesos lang po yun. Ang dili po magsabi, di ba, yung bakit sasabihin, gagawin yan na 5,000, gagawin yan 6,000. Pero hindi po tayo doon. Ang gusto po natin, taasan yung local senior pension natin para buong taon may natatanggap po tayo. Quarterly may natatanggap po tayo. Kasi sabihin natin 500 per month ang budget natin sa local senior pension. Ibig sabihin, per year, hindi lang yan 3,000. 6,000 pesos per month po. Ay, per month. Mali. Baka umasa yung mga senior. 6,000 per, hindi, 6,000 per year. So plus yung 3,000 pag Pasko, ay, so 9,000 po yun. Medyo malaki naman po yun. Pero step by step po natin gawin. Habang lumalaki yung available funds natin, mas marami tayong naisasama sa programa natin. Kung si Maro, alam mo ba kung ilan yung yung beneficiaryo ng local senior pension? Parang nasa 20,000 na tayo, Nasa 20,000. Kabisado nito si Maro. Huwag ka mag-alala ko. Sa 20,000 senior citizen na po sa buong Pasig ang kasama sa local senior pension. Sa susunod na taon, maaaring, di ko lang po alam kung ilan talaga yung may SSS, pero maaaring dumoble po yung bilang na yan. Depende kung ilan po. Tapos pag nakita natin na okay na, yung mga may maliliit na SSS, kasama na po sa programa, ay pwede pa natin dagdagan pa kung ano yung sakop ng programa. Ganyan po tayo. Ganyan lang po ang style natin dito sa lungsod ng Pasig. Habang lumalaki yung budget natin, dahil nagiging mas efficient ang pamahalaan, dahil nababawasan ng korupsyon, yung mga programa natin, paganda lang po ng paganda. Palaki lang po ng palaki yung mga tulong, benepisyo na natatanggap po ng bawat isang Pasigenyo. Kaya maraming salamat po sa inyo dahil ang totoo po niyan, yung mga ginagawa ko po, yung mga ginagawa namin, hindi ko po yan magagawa ng ako lang. Hindi ko po yan. Kulang po ang powers ko kung ako lang mag-isa. Pero sa tulong po at sa suporta ninyo, yung mga sinasabi noon na imposible ay patuloy po nating gagawin. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat.